Ito ang mundo ng mga maskara, kung saan lahat ng tao ay kailangang magsuot nito. Bawat isa ay isinilang para magsuot ng isang eksklusibong maskara. Ang mga maskara ay nahahati sa iba't ibang antas. Ang mga kumikinang sa ginto ay ang matataas na antas na maskara ng Diyos. Kayang iangat nito ang isang tao sa tagumpay sa isang iglap, habang ang mga kupas at walang kislap ay ang mga maskara ng mga nasa laylayan. Wala kang magawa kundi ang magpapi sa iba. At para makakuha ng kapangyarihan, ang tanging paraan ay ang pag-ukit ng kaluluwa sa maskara, upang gisingin ang katumbas nitong Diyos. Ngunit sa kasamaang palad, ang kultura ng silangan ay tuluyan nang nawala. Ang mga Diyos ng Waksha ay matagal nang kinalimutan ng mundo. Subalit, ang mask maker na si Qin Chuan ay hindi naniniwala rito. Siya na nagmula sa ibang mundo ay may nakaukit sa kanyang pagkatao. Ang kumpletong alaala ng mga Diyos ng Waksha. Sa mundong ito na kontrolado ng mga Diyos ng kanluran, desidido siya. Iguguhit niya gamit ang sariling kamay ang karangalan ng mga Diyos ng Waksha. Ngunit sa kanyang unang subok, bigo agad siya. Pinili niyang iguhit ang kataas-taasang Diyos ng Waksha, si Yuan Shi Tianzhen. Nakala niyang magpapamangha ito sa lahat. Pero sa sandaling dumampi ang kanyang pinsel, biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa. Ang pambihirang kababalaghan ay nagpatulala sa lahat ng manonood. Pero sa sumunod na segundo, nawala ang madidilim na ulap ng walang kahit kititing na banal na kapangyarihang bumaba. Agad na umalingaw sa buong lugar ang malakas na tawanan at pangungutya. Tinawag ng lahat si Qin Chuan na isang manloloko. Hindi raw nag-e-exist ang kung sino mang Yuan Shi Tianzhen na yan. Matapos ang ilang pagsubok, nawalan na rin ng pag-asa si Qin Chuan. Talaga bang walang mga Diyos ng silangan sa mundong ito? Bakit? Malinaw ko itong naramdaman. Pero bago pa man niya maayos ang kanyang sarili, ang kanyang matalik na kaibigang si Xiao Qiang ay nagdala ng nakakagimbal na balita. Ang dating nobya pala ni Qin Chuan na si Lin Qingya ay nakaguhit ng isang S-class na maskara ng Diyosa ng digmaan na si Athena. At kumapit pa ito sa makapangyarihang batang amo ng pamilyang Chen, si Chenle. At itong si Chenle, gamit ang isang A-class na Diyos ng lakas. Ang kapangyarihan ni Heracles ay naging napaka-arogante at mapang-api. Nagbanta pa itong babagiin niya mismo ang mga binti ni Qin Chuan. Alam na alam ni Qin Chuan na ito'y isang mundo kung saan ang malakas ang siyang naghahari. Kung hindi niya madaigising ang isang Diyos, wala siyang magagawa kundi ang magpaapak-apak sa iba. Bigla, naisip niya ang dahilan. Masyadong napakalawak at makapangyarihan ng kapangyarihan ng Three Pure One's Taoist ancestors. Hindi kayang kontrolin ng spiritual power niya, kaya napilitan siyang humanap ng ibang paraan. Ang iginuhit niya ay ang God of War ng China, si Erlang Shen. Sa paglapat pa lang ng dulo ng panulat, isang gintong liwanag ang biglang pumailan lang sa langit. Nagliwanag ang buong kalangitan. Naalarma ang lahat ng malalakas sa buong syudad dahil sa matinding kapangyarihang ito. Naramdaman ng pinuno ng syudad na isa itong nakakatakot na aura, higit pa sa SS class. Ang Athena mas ni Lin Qingya ay biglang nagsimulang manginig sa takot. Ang pinuno naman ng pamilya Chen ay para nang nabaliw. Nagpadala siya ng mga tauhan para hanapin ang pinanggalingan nito at akitin sa kanyang panig. Nang dahan-daang lumitaw sa kalangitan ang anino ng isang Diyos na may tatlong mata. Lahat sila ay hindi makahinga sa tindi ng presensya nito. Napakalakas. Hirap na hirap akong huminga. Ang maskarang to, siguradong mas mataas pa sa S-class. Nanginginig sa takot ang Athena mask ko. Natatakot din pala ang mga Diyos. Kasunod nito, ang anino ni Erlang Shen ay tuluyang sumanib sa katawan ni